Muli ay nais ko po ipaabot ang aking taus-pusong pagbati sa church na ito sa pagdiriwang ninyo ng inyong ika-32 anibersaryo at siyempre sa katapatan ng Panginoon sa iglesyang ito at sa pamagitan ng inyong pastor, Pastor Cesar. At binabati ko rin yung mga pastor, mga kapastoran ng mayamang bayan ng Batangas. Alam niyo po, ako ay may bahay sa Cavite. Bagamat ako po ay nagpapastor sa Santo Nila, Parañaque. At sa likod po yan ng casino at malapit din po sa airport at sa duty free. Ngayon nakita ko nila yung isang magiting na lingkod ng Diyos, si Pastor Sosa, at nung kami nasa iba, sabi ko, Pastor, paano nyo malalaman ang kaibahan ng Batanggenyo, Caviteño, tsaka Ilocano? Siguro sa lahat ng yun, alam nyo kung ano Ilocano eh. Saan nakilala Ilocano? Sa Katipiran, okay. Sa pamagitan ng kape. Di ba? At dyan ang Batangas ay masasabi kong higit na mayaman sa kape kaysa sa amin sa Cavite, bagamat may kape rin sa Cavite. Malalaman nyo po ang tao kung siya ay Batanggenyo, Caviteño at Ilocano dahil sa kape. Ganito po yan. Kapag nainom ng kape ang isang tao at dumapo yung langaw, nahulog sa kape. At yung ginawa ay tinapon lahat. Batanggenyo yan. Kasi maraming kape. Mayaman eh. Pero kapag ang langaw ay dumapo sa kape at kinutsara, tinanggal yung langaw, ininom yung kape, Caviteño po yan. Pero doon lang ako nakatira, pero ako po'y pinanganak sa Maynila. Pero pag malalaman mo, na yan ay Ilocano, kapag dinapuan ng langaw yung kape. May Ilocano ba rito? Para sa iyo to, kapatid. Malalaman mong Ilocano, pag dinapuan ng kape, kinuha yung langaw, tapos sinipsip. Sayang, nakainom eh. Konting pagtitipid. Anyways, salamat sa Panginoon. Ako po I'm both honored and humbled sa privilege na to. Salamat sa Diyos, Pastor Cesar. I honestly believe na maraming higit na karapat-dapat sa akin kaysa sa akin para tumayo rito. But I glorify God for the honor and privilege. Shall we all stand, please? And kindly turn our Bibles, please, sa Revelation chapter number 2. Hindi niyo po makita Revelation, madali lang po yan. Genesis, Exodus, Revelation. Chapter number 2, please, verse number 10. Revelation chapter number 2, verse number 10. Nawa ay kasangkapanin po tayo ng Panginoon para pagpalain ang bawat isa sa ikaluwalhati ng ating Diyos. At dito po ang nakasaad sa nasabing talata. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Let me repeat yung last part of the verse, which is our message this afternoon. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Isang malakas na amen para sa salita ng Diyos. Amen! Tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos, nawa po ay lubos at ganap na luwalhati ang inyong pangalan sa mga naunat na tapos sa bahagi ng pagdiriwang na ito. Marami pong salamat sa inyo pong paglalagay sa puso ni Pastor Hernandez at suporta ng Iglesia upang ipagdiwang ang inyo pong 32 taon at higit pang katapatan sa bahaging ito ng inyo pong ubasan. At nawa ay tunay na kayo po ang naluwalhati sa mga nauna at natapos na bahagi ng gawain. At gamitin niyo po ito bilang paghanda. Kinasangkapan niyo po nawa ang lahat ng ito upang ihanda ang aming puso sa pinakamahalagang bahagi ng pagdiriwang. At ito nga po ay ang pagbubulay ng inyong mga salita. At ilagay niyo nga po ako sa likuran ng inyong anak
ng aming Panginoong si Kristo Jesus upang ako po ay makapaglingkod sa inyo sa kanyang kapurihan. Naway mabisa at makapangyarihang kasangkapanin niyo po ako sa pamamahayag ng inyong salita upang hamunin ang mga kapatiran at kung kinakailangan ay sansalain kami sa aming mga kakulangan. I hope and pray na mga kasagutan sa aming puso ay mabigyan ng kasagutan. Mga katanungan sa aming puso ay mabigyan ng kasagutan. At ang mga panlalamig o mga pag-alinlangan ay mapawi. At ma-revive kami at mahamon na maging tapat, maging hanggang kamatayan. Kaya ikaw po ang aming itinataas, Panginoon. Kalakip ang paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at paglilinis sa aming puso upang maging karapat dapat paglagakan ito ng walang anumang balakid ng kayamanang nagmumula sa inyo pong salita at mapagtagumpayan ng lahat ang mga hadlang ng kalaban at naibigay namin ng kalwaratiang marapat po sa inyong pangalan. Sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, ito nga po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Marami pong salamat at mari na pong makaupo ang bawat isa. Dito po ay inutusan tayo ng ating Panginoong Jesus to be faithful unto death. Let me repeat that. What we have here is not a request. Hindi ito isang request. Christ is not on His knees begging us. Wala kayong mababasa dyan sa talatang yan, sinasabi, please be thou faithful unto death. At lagi po, pag ino-obserbahan yung masinsin, ang salita ng Diyos, kapag ang Diyos po ay nagsasalita, ang Diyos po hindi nakikiusap. Ang Diyos po ay nag-uutos. Ibig sabihin, dahil ito ay direct, clear-cut command, walang ibang inaasahan sa atin, kundi ito ay pagsumikapang tuparin, pagsumikapang sundin. Nakakalungkot na maraming mga Kristiyano, tinatrato ang salita ng Diyos bilang suggestion na pwedeng sundin o pwedeng baliwalain. Never treat the Word of God bilang optional. Tatandaan nyo lagi, pag ang Diyos ay nagsalita, it is imperative. Clear-cut, direct command. No room for compromise, non-negotiable. Ang tanging inaasahan sa atin ay sumunod ng buong pagtitiwala. Alam nyo, pag pumasok ka sa military, hindi naman tayo mga militar, ay, Brad, tuloy-tuloy slide, mga ano. Pag sinabi ng commanding officer, lusob, di ba? Attention, attenhut. Sunod yung mga sundalo. Pag sinabi, lusob. Pag sinabi, atake. Pag sinabi, barel. Walang reklamo. Sa military, ang principle nila, obey first before you complain or ask question, or you raise question. Obey first. Nakakalungkot, ang mga Kristiyano ay hindi matutunan ng ganong prinsipyo. O wag na lang po sa military, sapagkat hindi naman tayo militar. Sa doktor na lang tayo po ay pamilya. Pag sinabi ng, alam ba, punta ka sa doktor, sabi mo, Dok, masakit po ulo ko. Pag sinabi ng doktor nga, hindi ka nagtataka na, bakit pinanganga ako? Makikita ba yung utak ko? Pero pag sinabi ng doktor nga, wala kang reklamo, nga ka. Pag sinabi mo, Dok, masakit ang paa ko, kagaya po ngayon, ako, may suffering pa rin ako ng sciatica. Pag sinabi, masakit ang paa ko, sabi ng doktor, bilat ang mata. Bakit makita ba sa mata yung paa ko? Pag sinabi mo, ako po ay doktor, masakit po ipin ko, tapos sabihin niya ng malalim. Ano mang sabihin ng doktor, ginagawa natin Hindi tayo nagtatanong. At pag sinabi ng doktor, bawal ito, huwag mong kainin ito. Susundin natin. Gusto natin gumaling at humaba pa yung ating buhay. Pag sinabi ng doktor, ito inumin mo. Kahit mapait yung gamot at kahit mahal yung gamot, bibili natin. Pag sinabi ng Diyos, ito bilhin mo, bibili natin. At lalong-lalo pagkatapos mong magpa-check up, sinabi ng doktor, ito babayaran mo. Hindi ka nagreklamo. Nagbabayad ka pa rin. Ang mabigat yan, pag sinabi ng doktor, bumalik ka uli after 3 days. Kahit may bayad pa uli, babalik ka pa rin.
Pero pagdating sa church, sinasabi, nag-church na ako sa umaga, bakit babalik pa ako sa gabi? Nag-offering na ako noong umaga, bakit mag-offering pa ako sa gabi? Yan po problema natin eh. Pag iba nag-utos, sumusunod tayo. Pero pag ang Diyos, nasabi natin, nagtitiwala tayo, tinatrato nating suggestion. Pag misis mo nag-utos, sumusunod ka. Sabi, ako ang ulo ng pamilya. Sabi na misis, okay, ikaw ulo, basta ako leg. Ako magpipihit kung saan gustong marap. But kidding aside, this is a serious issue. No? Going back sa mga nakaraang taon, ano bang mga utos na ng Diyos ang sinunod natin? Papasok na naman tayo ng bagong taon, makikinig na naman tayo mga preaching. Ang tanong, lahat ba ng mapakikinggan natin, handa nating sundin? Agad-agad ba tayong susunod? Agad-agad ba natin gagawin? So, I want to serve notice on you that this is not a request. Again, it is a clear-cut, direct command. And the literal idea here is being faithful unto death of martyrdom. Now, we ought to thank God na tapos na yung ganong klase ng persecution. Pwede na tayong magwala rito at ay pagsigawan ng ebanghelyo na hindi naman tayo papatayin. Dadakpin, ibibilanggo. At pasalamatan natin ang Panginoon, bagamat nalulungkot tayo sa mga naging sakuna ng mga kababayan natin, we can't help but thank God na buhay pa tayo hanggang ngayon. At nagdiriwang kayo. I believe may ilang iglesia na naapektuhan din at mga kapatiran. Nalulungkot tayo sa kanila, hindi natin tinutungtungan ang kanilang kasawian, pero meron tayong dagdag na dahilan para pasalamatan ng Panginoon sa pag-iingat niya at sa patuloy na buhay. Now, si Demosthenes ay nagsabi, by the way, bagamat ito po ay, ang issue rito ay faithfulness unto death of martyrdom, I want to serve notice on you, mga kapatid, na kung mamamatay tayo at of natural causes, God still wants us to be faithful unto death. Ito man ay sa sakit, ito man ay sa katandaan, okay, yung mga, sabi nga kanina nung ating MC, yung mga overstaying na, ito man ay sa aksidente, God still wants us to be faithful unto death. Sabi ni Demosthenes, a well-known philosopher ng panahon niya, knowledge begins with definition. So, sinabi rin na si Socrates, he is wise, not because he knows how to give the right answer, but he knows how to raise the right question. So let us raise the right question and let me ask you, ano ba ibig sabihin ng faithfulness? Naririnig natin yan eh. Inaawit natin. Ano ba talaga ibig sabihin ng faithfulness? Now, faithfulness is from the noun and adjective word na faithful. At according to dictionary, yung adjective na faithful ay nangangahulugan ng unwavering in belief. Pangalawa, consistently trustworthy and loyal to a person, promise, or duty. Yan ang sabi ng dictionary. Siguro yung mga pastor ay sasangayon sa akin, sa aming karanasan sa pag-aaral ng Biblia, simple lang yung faithfulness. It is the fullness of faith. Ito yung pinakamataas na antas ng pananampalataya. Pag ikaw ay tapat, naabot mo ang mataas na antas ng pananampalataya. At pag nagkukulang ka rito, anuman ang ginagawa mo, kapos ka pa sa dapat nating abutin sa Panginoon. Or on the other hand, ito ay fullness of faith, at yung taong faithful ay taong merong labis na pananampalataya sa Panginoon. Ganun lang kasimple yun. Pero bago ako magpatuloy, nais ko pong linawin sa lahat na hindi po ako natayo rito sa inyo bilang isang eksperto sa issue ng faithfulness. Hindi po ako umaangkin, ako faithful at gayahin niyo ako. Hindi po. Lagi ko pong kinikilala ang sarili ko na fellow struggler sa issue ng faithfulness at sa marami pang issue ng Biblia. Pero dito po ay pinilatag ng Biblia kung ano ang gusto ng Diyos at utos ng Diyos. He wants us to be faithful. Hello? He wants us to be reliable, to be trustworthy, to be loyal, to be unfailing.
to be sure, to be dependable. He doesn't want us to quit. He wants us to be faithful until our life here on earth is over. Maganda po ang sinabi ni Dr. Wendell Evans. And I believe that it would make a great impact on our thinking. Sabi ni Dr. Wendell Evans, Christianity is not measured in years. It is measured in decades. And what he meant by this ba? Ganito po yan. Maaaring iba sa atin, sinasabi mo ngayon, Pastor or Brother, I am serving God today. And I will tell you that's wonderful. But let's check back in 10 years kung naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Maaaring sabihin mo, I'm a soul winner today. Meron kayong soul winning program. Talaga pong nakakahamon yan. And praise God for that. But again, I will say that's good. And we ought to be. Pero let's check back in 10 years at tingnan natin if you're a faithful person. Ipinagmamalaki mo, Pastor, I am separated. I have good standards of holiness in my life. And again, I will say, that's wonderful and you need to. But again, let's check back in 10 years. At tingnan natin if you change or if you remain faithful. Bakit po? Kasi I know a lot of people who had standards 10 years ago who don't have any at all today. Dating naninindigan, pero wala na ho paninindigan ngayon. Marami akong kilala mga soul winners dati who are not soul winners today. I know many folks na dating mga faithful church members 10 years ago who are not even in the church today. I know a lot of men who used to be preaching the whole counsel of God 10 years ago who are not even in the ministry today. At isa itong malaking trahedya, and it reflects the character of our society and our generation. But our text shows that God puts a high premium on this matter of faithfulness. Sabi niya, be thou faithful unto death. Have you ever thought about God's requirement doon sa 1 Corinthians 4:2? Familiar tayo niyan. Ano ba requirement ng Diyos diyan? Sinabi ba ng Diyos, it is required of stewards that a man be dynamic, be intelligent, be educated, that a man must have a charismatic, attractive personality? No! The only requirement is something, listen, something that everyone can be. Faithfulness is one of God's great equalizers. Kanina binanggit natin yung grace. It is one of God's great equalizers. Kahit na gaano ka katagal na Kristiyano, kahit gaano marami kang talent, mayaman ka man o edukado, kahit na ikaw ay malaki ang simbahan o maliit, pare-pareho lang tayong saved by grace. Pare-pareho lang tayong saved by grace. And ito pong faithfulness, isa rin ito sa great equalizers ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Kahit na bata ka pa sa Panginoon, hello? Kahit na bata ka pa sa Panginoon, pwede kang maging faithful. Kahit na hindi mataas ang pinag-aralan mo, pwede kang maging faithful. Kahit hindi ka maraming talent, wala kang masyadong talent, pwede kang maging faithful. And we ought to thank God for this. Salamat sa Diyos. Sapagat ang nire-require lamang niya sa atin ay isang bagay na pwedeng maging tayo, ano man ang kalagayan natin sa buhay. Eh kung sinabi ng Diyos, ang nire-require niya ay maging mayaman, disqualified na po ako. Ang mga Batanggenyo, panalo dyan. Pero pasalamat kayo, kasi kung ang nire-require ng Diyos, kailangan magandang lalaki, disqualified naman kayo. At kakaunti lang kaming papasadyan. Hindi ho, pinalalakas ko lang loob ko. Medyo kinabahan ako kaninang umaga eh. Kasi sabi sa akin, sino ba yung speaker? Narinig ko, nag-usap, sino ba yung speaker? Sabi, tinuro yun. Yan ba? Ang gandang lalaki pala. Baka matotoo po yan, hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? But going back to that, God required something that each and every one of us can be. And we ought to thank God for that. Hindi excuse yung pagiging matanda mo. Hindi excuse yung pagiging bata mo. Hindi excuse yung pagiging mahirap natin. Lahat tayo pwedeng maging tapat.
Tatandaan nyo, ang Diyos hindi mag-uutos na isang bagay na imposible. Hindi ka tayo utosang maging tapat kung imposible. At laging ang Diyos, pag nag-utos, sabi nga, when He do the bidding, He will also do the providing. Siya rin ang magpo-provide para matupad natin ito. Siya magbibigay sa atin ng kakayanan. Siya magbibigay sa atin ng kapangyarihan para maabot ito. Maabot natin ito. Yun lamang kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Okay? To be faithful with what we have. That is what God expects of us. To be faithful with what we have and with what God calls us to do it for a lifetime and to be consistent about it. We're expected to be faithful until the day we die. Until the day we die. Natatandaan niyo ba yung parable of talents? Remember what the master said when he had given 5 talents to one servant and 2 to another, except doon sa to the one with 1 talent na binaon niya sa lupa. Ano po sabi ng Panginoon sa kanila? Sinabi ba ng Panginoon, well done thou good businessman? Sinabi ba ron, well done thou dynamic, intelligent, talented servant? Are you still with me? No! Ang sinabi ng master, well done thou good and faithful servant. He was a good and faithful servant. One who practiced good, hindi lamang for a month, hindi lamang for a year, but he practiced faithfulness from the time na umalis yung master hanggang nung bumalik yung master. At ganun din ang inaasahan ng Diyos sa atin. Simula dapat nung haligtas tayo, hanggang sa tayo'y kunin ng kamatayan o salubungin ng Panginoon sa alapap, dapat marad na niyan tayong mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Sino po may mga asawa rito? Buti naman, tapat po kayo. Sa inyo po, mga misis. Halimbawa, pag sinabi ng mister mo, honey, faithful ako sa iyo, 23 hours a day. Will you accept that? Hello? Ba, ang daming pwedeng mangyari sa isang oras. May mga short time. Di ba? Paano? Lumapit sa iyo, mister mo, sinabi, honey, faithful ako sa iyo, 6 days a week. Abay, delikado na yan. Isang araw na. Mas malupit pag sinabi sa iyo, honey, faithful ako sa iyo, 3 weeks a month. Ay, misis, may binabahay na yan. Pag sinabi sa iyo ng mister mo, honey, faithful ako sa iyo, darling, faithful ako sa iyo, 11 months a year. Hindi mo tatanggapin yan. Hindi mo tatanggapin yan. At ano po sinasabi ko rito? I'm telling you that faithfulness means 24 hours a day. 7 days a week. 52 weeks a year. From now until the day we go to heaven or until the day Christ returns. God is looking for somebody who is trustworthy, loyal, dependable, whether ikaw ay dynamic or talented or not. Alam niyo, matalino ang Diyos eh. Mas pinagtitiwalaan ng Diyos yung tapat. Bakit? Kaysa sa talented na tao. Kasi kung talented yan pero hindi tapat, iiwanan niya ang gawain sa gitna ng laban. Pero kahit hindi ka ganun ka-talented at hindi ka ganun kagaling, pero tapat ka, natitiyak ng Diyos na hindi mo iiwanan ang gawain hanggat hindi mo natutupad yan. Hanggat hindi mo na-accomplish yan. Kaya ang nire-require at hinahanap ng Diyos sa ating lahat ay katapatan, higit kaysa ano paman. Paul was a faithful man. In 2 Timothy 4, chapter 4, verses 7 to 8, sabi niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Ano ang sabi ng Bible? Paul was faithful to the fight. He was faithful to the faith. And Paul was also faithful to the finish. Faithful to the fight, faithful to the faith, faithful to the finish. Demas, I don't know if you're familiar with him, Demas was unfaithful. Sa Philemon, verse 24, sabi ni Paul patungkol sa kanya, Philemon, verse 24, Demas, my fellow laborer. Demas, my fellow laborer.
But in 2 Timothy chapter 4 verse number 10, ito po ang sabi ni Paul, Demas hath forsaken me, having loved this present world. Mga young people, nakatutuwa, nakaka-bless yung paglilingkod nyo sa Panginoon at paggamit ng mga talentong bigay din ng Panginoon. Mag-ingat lang kayo. The world will cause you to be unfaithful, like what it did to Demas. If you get your eyes on the world, it won't be long before you're running after it. So merong stern warning dito sa atin. For a time, si Demas po ay naging fellow laborer. For a time, he had been faithful to the fight. For a time, he had been faithful to the faith. But listen, Demas was not faithful to the finish. He was not faithful to the finish. At marami akong kilalang mga tao who for a time were faithful to the fight and faithful to the faith, pero they've not been faithful to the finish. But what God requires from us is to be faithful unto that. In Proverbs 20, verse number 6, the wise man said, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man, who can find it? Ang galing kong kumanta, ang galing kong mag-preach, ang galing kong magtugtog ng instrumento, ang galing kong mag-imbita, ang dami nating galing. But a faithful man, who can find it? They're a rare commodity sa time ni Solomon. There's not an overabundance of them. It was not easy to find sa time ni Solomon. There were not a peso a dozen in their generation. And there is also a great shortage on faithfulness in our dispensation, in our generation. Ang sabi po ni David sa Psalm 12 verse number 1, help, Lord, for the godly ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Sabi niya, nalalagas na yung mga tapat. Umuunti na yung mga tapat. Hindi kagaya ng bakla, di ba? Ang mga bakla kahit hindi nanganganak, dumadami. Nababasa kasi ng tubig. Joke lang yun. Pero parang totoo. Nawawala ng mga tapat sa church. Pastor, tapat ako. Bakit? Ang bahay namin nasa tapat. Hindi ganong klaseng katapat ang pinag-usapan natin dito. Now, are you aware or do you know that the early church suffered for what they believed? Yung early church, they determined that whether it prospered them, yumaman man sila, or it will cost their lives, they would be faithful to the Lord Jesus Christ. Magbigay tayo nilang sample. Naisip ko si Matthew. Siya po he was slain with a sword for his faith. He was faithful unto that. Si Mark, who died in Alexandria, ayon sa records, itinali nila ang kanyang mga kamay at paa, and they tied him behind a horse. And he was dragged down those cobblestone streets hanggang sumambulat yung kanyang utak. He was faithful unto that. Si Lucas, siya ay binigti sa isang puno ng ulibo sa Gresya, where he preached until he died. He was faithful unto that. Si John, na ang sabi sa record, he was first boiled in oil, but it didn't kill him. So anong ginawa? He was banished to Patmos. Tinapon siya sa Isle of Patmos. Bakit ginawa nila yon? Hindi nila mapigilan si John na mag-preach. Lahat ginawa nila, hindi nila mapigilan mag-share ng gospel, mag-preach ng word of God. So binasya nila, ilagay siya sa lugar na walang tao. Hindi nila kailangan gawin sa atin yun eh. Bakit? Pag umulan lang, hindi na tayo nagbibisitation. Nakisod ka lang sa isang kapatid, hindi ka na nag-church. Hindi ka lang nakamayan ng pastor, hindi ka na nag-church. Hindi na kailangan pa tayong pag-usigin na katulad nito. At alam natin dahil sa katapatan ni Apostol Juan, sa kabila ng kanyang katandaan, ay sinigap niya pa rin mapaglingkuran ng Panginoon. At ang huling pamamaraan ng paglilingkod niya ay isinulat niya ang aklat ng Revelation. And there in Isle of Patmos, he died. He was faithful unto death.
Si Peter ay pinako, pero tumanggi siyang ipako ng katulad ng sa Panginoon. At hindi masuhong ganun ang ginawa. Sa pagpako kay Peter, masyadong torture. Sabi niya, hindi ko kayang itumbas ako sa Panginoon. Kaya pinako siya ng patiwarik. He was faithful unto death. At napakarami pa, kung isa-isayin si Bartolome, na tinatawag ding Nathaniel, siya'y binalatan ng buhay. Hindi po yung maingat na binalatan. Kasama po yung laman. Nagagadgad po yung buto. Binalatan siya ng buhay. At ayon sa records, mga kapatid, pag siya'y nagkakaroon ng malay, dahil nawawalan siya ng ulirat sa hirap. Pero each time na bumabalik nananauli ang kanyang kamalayan, nagpipreach siya ng Word of God. He was faithful unto death. Listen, ganito ang klase ng Kristyanismo na kinatatakutan ng dyablo. Purihin ang Panginoon sa pag-awit. But listen, kung pag-awit lang, hindi kinakatakutan ng dyablo yan. Maraming mahusay na mga awit ang dyablo. Kung paporma-porma lang, hindi kinakatakutan ng dyablo yan. Kinakatakutan ng dyablo yung uri ng Kristyanismo na mas pinag-uusik mo, mas naninindigan. Mas pinagbabanta mo ng kamatayan, mas tumatapang. Mas pinapatay, mas dumadami. Ganito ang klase ng Kristyanismo na kinatatakutan ng dyablo. Hindi pagkatapos kumanta, di na nakikinig. Sabihin pa ng song leader, dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng service. Ang pakikinig na Satan ng Diyos, pero siya unang di nakikinig. Hindi ko sinasabing dito, marami ako nakitang ganun eh. Di ba? Si Tomas, napakaganda ng kanyang kasaysayan. Sabi ng records, he was run through with lance in the East Indies. He was previously called the doubter. But there came a time when his faith was strengthened. And many a man who has stumbled along the way has been used greatly later. Maaring hindi ka naging faithful yesterday. Pero this is the good news. Here is the challenge. You can be faithful today. You can be faithful today. Thomas was faithful unto death. Si Matayas, binato muna bago pinugutan ng ulo. Natakot sila mangyari yung kay Pablo eh. Binato na nila, akala nila patay na. Bumangon, mas maraming nadalang kaluluwa. Kaya tiniyak nilang patay na si Matias. Patay na siya nung binato. Pinugutan pa ng ulo para sigurado. But he was faithful unto death. During the first 2 centuries, mga mahal na kapatid, there were over 13 million martyrs. Ang ating mga ninuno sa pananampalataya, they spilled their blood for their faith. Nag-iwan sila ng halimbawa ng katapatan. Pinakita nila kung ano ang totoong katapatan, kung ano ang totoong Kristyanismo, kung ano ang totoong paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga martyrs were cruelly tortured. They spread them out at stake to the ground and make an incision in their stomachs. Lalagyan ng tatali sila sa lupa, susugatan ng tiyan nila, at lalagyan ng mga corns. At pakakawalan yung mga gutom na mga baboy. Na lalapain sila ng buhay. Ngungudgudin at kakainin, hindi lang yung corns, pati yung kanilang lamang loob, hanggang sila'y mamatay. But they were faithful unto death. Many ay nilagay sa coliseums as gladiators and forced to kill one another. Nilagay sila ron ng walang sandata at pakakawalan yung mga babangis na leon, mga babangis na aso o mga babangis na hayop at sila'y gugutay-gutayin, lalapain. At para iba ay sinunog ng buhay. But please don't get the idea that these were times of defeat. No, mga kapatid, these people died praising God. These people died praising God. Namatay sila quoting scriptures. They died pleading sinners to repent. They died in victory. They were faithful unto death. At
At ang tanging kailangan nilang gawin, mga kapatid, ay mag-compromise. Sasabihin nila sa Diyos, Lord, alam mo naman ang puso ko. Ipagkakailala kita sa harapan nila para buhay pa ako at magamit mo. Pero alam mo ang puso ko, hindi kita kinakalimutan sa puso ko. Di ba sounds familiar yan? Ay, di naman ako nag-church, alam ng Diyos ang puso ko. Ay, di naman ako nagtatays, alam naman ng Diyos ang puso ko, ang layunin ko. Di ba? Hindi ka naman nakakalimutan si Lord. All they have to do is to give the same excuse that we're giving nowadays. All they have to do is to compromise. Lord, alam mo naman ang puso ko. Ipagkakailalaman kita sa harapan nila, pero hindi kita tinatalikuran sa puso ko. Pero hindi nila ginawa yun, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Mas gusto nilang mamatay na malinis. Kesa kahit naduktungan ng konti ang buhay nila at maging traidor sa Panginoon na hindi nagkulang sa kanila. Where is that crowd today? Where is that crowd today? Nasaan ang congregation na ito na may conviction at pinasyahan sa kanilang puso to be faithful regardless of the cost? What great responsibility lies in our hands. Walang generation ng Kristiyano with more opportunity kaysa sa generation natin. May paupo-upuan pa tayo. May pabinti-bintilador pa tayo. Doon pa tayo tumatapat. Di naman tayo nag-iikapo. May pa-service pa tayo. Ayaw natin mapagod maglakad. At mahal kayo ng pastor niyo, magpapalagay pa ng elevator. Para sa matatanda. Pero, there have never been a generation with more opportunity than our generation. And yet, there have never been a generation na more indifferent to the cause of Jesus Christ. Tayo yon. Tayo ang dali nating mag-compromise, ang dali nating tumalikod. Wala tayong takot na magkanulo sa Panginoon, ipagpalit ang Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa atin, be thou faithful unto death. Lahat tayo dapat makaalam na ang Diyos habang nakatingin mula sa langit, He laments, humatangis, dahil some lives na dating filled with virtue and godliness and purity and writings are today filled with corruption and unfaithfulness and disloyalty. Nakalulungkot na mas marami po ngayon ang hindi tapat kaysa sa totoong tapat sa Panginoon. Naalala ko po ang istorya ni William Borden. Familiar ba kayo kay William Borden? Siya po ay mula sa angkang mayaman. Siya'y tagapagmana ng large estate. At however, nung 1904, at the age of 16, he graduated from high school and took a year off to travel around the world. And it was during this trip that he realized God's purpose for his life. And his vision for the future took a sharp turn. He accepted God's call to be a missionary. A little later, namatay yung tatay ni William Borden while he was still in college. Akala ng pamilya niya, siya na ang aako ng kanilang negosyo. But he had already made up his mind. He was willing to give up his wealth and fortune in order to follow God's call. And with the decision made, sinulat niya sa kanyang Bible, sa flyleaf ng kanyang Bible, no reserve. No reserve. When William graduated from the seminary, his friends and family suggested an alternative. Sabi niya, bakit hindi ka na lang mag-stay dito sa Amerika at dito ka magpastor, tapos magpadala ka na lang na iba kasi gusto niya pumunta sa China. Magpadala ka na lang na iba. Tutulungan natin. Suportahan natin. Itatrain natin. Pero wag ka na umalis dito. Iba na lang padala mo. Sabi niya, pagpipray ko yan. And after he prayed, he added to the inscription in his Bible, no
retreat. No reserve, no retreat. His constant prayer was that God's will might be done in his life. Dumaan muna siya ng Egypt bago pumunta sa China. At he stayed there for 4 months. And during that 4 months, mga kapatid, he became sick. And he died. He became sick and he died. Galit na galit yung pamilya niya. Galit na galit sa church na kinabibilangan dahil hindi mananampalataya karamihan sa kanyang pamilya. Galit na galit sa Diyos. Nung inuwi yung kanyang bangkay, nakapatong sa ibabaw ng kanyang bangkay yung kanyang Bible. At ganito pala nangyari. Nung siya ay nasa banig na ng karamdaman, siya ay nakikipaglaban sa kamatayan. That eventually, hindi pinermit ng Diyos ma-extend pa ang kanyang buhay. Nakasulat pa siya ng huling pagkakataon sa kanyang Bible. And you know what? Ano sinulat niya? Sinulat niya, no regrets. Amen? No regrets. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang buhay natin, but it may not be long. But God expects us to be faithful until He takes us on to glory. He wants us to be faithful every moment of every hour of every day of our whole life. From the time na tayo na-save. From the time dapat na tayo na-save until we meet Jesus again. One of the most moving moments sa history ng Olympics ay noong 1968 na ginanap sa Mexico City. Ang event po na tinututukan ay ang marathon. At ang paborito po nilang mananalo ay si Mamo Wolde ng Ethiopia. Nandiyan pa ba kayo? However, it was not Mamo Wolde's victory that gained the spotlight that memorable day. Nanalo nga si Mamo Wolde, kaya na inasahan, pero hindi siya ang umagaw ng atensyon. Ang umagaw ng atensyon ay ang representative ng Tanzania na si John Stephen Akwari. Yan ang picture niya. Sa pagputok po ng barel to signal yung start ng race, after several miles into the race, nadapa po si John Stephen Akwari na nag-cause ng serious injury sa kanya. He seriously hurt his leg. Kaya, hindi na po siya nakatakbo ng maayos. In fact, nakarating na sa finish line yung mga ibang kalaban niya. Siya ay, although he's grimacing in pain, talagang hirap na hirap siya. Pinipilit niya, kinakaladkad niya yung kanyang paa, mga kapatid. Sinisigap niyang makarating sa finish line. May mga ibang tao, yung mga organizer ng Olympics, nilalapit siya na, pwede ka nang tumigil, naintindihan namin nangyari sa'yo. Pero hindi niya pinansin. Noong una, kinukudya-kudya siya na ibang tao, sinasabi, okay naman yan. Kahit tansan, di naman nanalo yan eh. Pero when they saw yung mukha ni John Stephen Akwari, na walang pagkukunwari, na sa kabila nung hirap, seryosong, kinakaladkad niya yung kanyang paa. Yung mga unang kumukod siya, unti-unting nagpalakpakan at sinicheer siya. Sinasabi, kaya mo yan, malapit na. At hanggang siya'y nakarating sa finish line. The next day, ang laman ng dyaryo, hindi si Mamo Wolde, kundi si John Stephen Akwari. At meron isang reporter, may isang reporter na nagtanong sa kanya, bakit kailangan mo pang pahirapan ng sarili mo? Ba't kailangan mo pang tapusin ang race? Palagay ko'y maintindihan ka ng lahat ng tao. At napakaganda ng kanyang sinagot. Sabi niya, my country did not send me to Mexico City to start the race. They sent me to finish the race. Listen, brothers and sisters, hindi tayo sinave ng Diyos para umpisahan lamang ang ating laban. Hindi nagdiriwang ng anibersaryo para hanggang anibersaryo lamang. Hindi tayo nalagay sa church para umpisa lamang. Our God did not send us here and save us just to start our spiritual race, but to finish our race. To be faithful unto death. Faithful unto death.
God never intended for us to fall by the wayside or quit. He intended for us to be faithful unto death, na maging consistent unto death, na maging loyal, na maging unfailing unto death. Unfailing kay Jesus Christ. Unfailing sa convictions at standards and separation. Unfailing sa pagsusoul winning. Unfailing sa pagkakaloob. Unfailing sa Panginoong Hesukristo. God wants us to be the same all the time. But some of us have been the same for a long time, but it hasn't been the right kind. Ang tagal mo ng Kristiyano, may bisyo ka pa. Ang tagal mo ng Kristiyano, matitisuring ka pa. Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa rin nag-iiga po. At pag binibits yung iga po, ang reaksyon mo, inako po. Minsan, pag may tinanggap kang blessing, Lord, ihagis ko ito sa taas ha. Ang bumalik sa akin ha. Ang maiwan sa taas, iyo. Ganun ang sistema ng offering ng iba eh. No? Ang makuha mo, iyo. Ang bumalik sa akin. Pati ba naman Diyos nilulokohin natin? Ang tagal na nating Kristiyano, dapat higit pa sa ikapo binibigay natin eh. Dapat above the tithes na eh. Dapat hindi tayo kontentong ting umaga lang tayo nagsisimba. At pasimba-simba lang, dapat tumutulong-tulong tayo dyan eh. Hindi tayo paupo-upo lamang. Marami, they remain the same, but it hasn't been the right kind. Yung mali, yung nananatili. Sa Isaiah chapter number 1, I don't have that on the slide. Sa Isaiah chapter number 1, verse number 21, the prophet lamented as he looked at Israel. Sinabi niya roon, mga kapatid, how is the faithful city become an harlot? It was full of judgment and righteousness, lodged in it, but now murderers. Ang ibig niyang sabihin, ang laking pagbabago. Ang dating faithful city was now filled with corruption and wickedness and ungodliness. Mga kapatid, God wanted us to be faithful. He wants us to be faithful. There is no great, for me, modesty aside, for me, there is no greater ambition than that. Walang greater motive or vision or mission ng church than that. Na pag tayo ay namatay, pag nabanggit tayo, sasabihin ng mga nakakakilala sa atin, yung kapatid na yan, naging tapat sa Panginoon yan. Yung kapatid na yan, naging tapat sa Panginoon yan. Yung church na yan, maraming pinagdaanan yan, maraming pagsubok, maraming pag-uusig. Pero yung church na yan, naging tapat sa Panginoon. Naging tapat hanggang kamatayan. Hinahamon ko kayo, mga kapatid, magkaisa tayo. Ibalik natin sa Panginoon yung kapurihan sa kanyang katapatan sa pamagitan ng pagtatalaga ng ating sarili, pagpapasya at paghingi ng tulong ng Diyos na gawin niya tayong tapat hanggang kamatayan. There is no greater ambition than that, than to be faithful unto death. To God be the glory. Shall we all stand? Every head's bowed, please. Every eyes closed. Let us go to the Lord in prayer. Our most gracious Heavenly Father, nakakapagod ang buong maghapon ang mga paghahanda. Pero kulang pa ito para ipaabot namin ang taos-puso naming pasasalamat sa inyong katapatan sa amin. Huwag nawa namin kalimutan ang inyong pong katapatan. Ang faithfulness niyo po ang siyang patuloy na mag-motivate sa amin, mag-inspire sa amin at mag-challenge at encourage sa amin na maging faithful. Lord, forgive us kung nagkulang kami ng katapatan sa nakaraan. At patawarin niyo kami kung sa gitna at sa likod ng pagdiriwang na ito, hindi man lang sumagi sa aming isip, yung desire, yung decision, hindi man lang namin naisip na manalangin, Lord, hindi ako naging tapat nakaraang taon, gawin niyo po akong tapat ngayon. But to you be the entire honor and glory, Lord, kung sa pamagitan ng mensaheng ito, napaalalahanan kami sa mga bagay na aming nakalimutan. Salamat sa mga paglilingkod, sa mga talento, sa mga pagsusumikap ng bawat kapatiran.
Pero higit na warito, gawin niyo kaming tapat hanggang kamatayan. We have heard God's message. Narito ka ngayon, kinausap ka ng Diyos. Hindi yung katabi mo lang, hindi nasa una, nasa likod mo ikaw, para sa iyo ang hamon. Pastor, kinausap ako ng Diyos. Naiya ako sa Diyos, kulang ako sa katapatan. Pero sa magitan ng kanyang salita, nahamon ako. Alam ko hindi ko kaya, pero sa tulong ng Panginoon, nagtitiwala sa tulong ng Panginoon, gagawin niya akong tapat. Pastor, gusto ko pong maging tapat. Sa bagong taon nito, gusto ko pong maghigit na maging tapat. Kumpara sa mga nakaraan. Pastor, please pray for me. Nais ko pong maging tapat sa Panginoon at higit na maging kagamit-gamit para sa kanyang kapurihan. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, will you kindly raise your hands? Amen, 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 amen. Pastor, kinausap ako ng Diyos. Please, patuloy niyo po i-raise sa inyong mga kamay. Pastor, kinausap po ako ng Diyos. Binless po ng Diyos ang puso ko. Nahihiya ako sa Diyos. Wala akong karapatan para umawit. Wala akong karapatan para magsaya kung hindi ako naging tapat. At wala akong desire na maging tapat sa bagong taon ito. Narito, salamat sa paalala sa salita ng Diyos. Salamat sa pagkilos ng Espiritu Santo. Nais kong maging tapat. Habang tinatawag ko po si Pastor Hernandez, kindly raise your hands. Kindly raise your hands. Come on. Kindly raise your hands. Hindi yung katabi mo. Ikaw. Tayo. Nais ko pong maging tapat. Purihin po ang Panginoon sa pagkilos sa bawat isa. Patuloy po tayo sa ating paanyaya. Napakatapat ng ating Diyos. Bawat araw, patuloy niya tayong binibigyan ng ating hininga at buhay. Lahat ng ating pangangailangan. Ngunit tayo hinamon ng salita ng Diyos. Be faithful unto death. Ito ba'y naipanalangin mo na sa buhay mo? Nasabi mo na ba sa Panginoon, Lord, I've been unfaithful for many years. But it's time, Lord, I will be faithful to you. Meron pa po ba? Diyan sa taas, dito sa ibaba, sa ganong commitment sa Panginoon. Lord, pasimula ngayon sa aming church, kung ikaw man ay hindi miyembro ng Good Shepherd, but in our church, I'll start to become faithful member. Is that your prayer? May I see your hands? May I see your hands? Amen. I will support the ministry of our church. Gagawin ko yung akin dapat na gawin para sa Panginoon. Salamat po sa mga kamay na yan. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Panginoon, salamat po sa inyo. Sa inyo pong mensaheng amin pong napakinggan ngayong hapong ito. Tunay po, Panginoon, napakinggan po namin ang buhay ng mga alagad na hindi po sila namatay ng simpleng kamatayan at marami pang ibang mga namatay na tulad din po nila. Sila po'y nagtiis ng lahat ng klase ng mga pagtitiis, kanilang tiniis alang-alang sa pananampalataya. And because of that, Lord, kami po ngayon ay nakarating sa pananampalatayang ito. Lord, hindi po namin alam kung gaano pang tatagal ang daigdig na ito. Ngunit, Panginoon, ang amin pong katapatan ngayon, ang maghahatid pa rin po ng mensahe sa mga panahong darating. Kung sila'y maaabot ng salita mo, Panginoon, ay nakasalalay pa rin po sa katapatan ng inyong mga anak. Panginoon, nakita mo po ang bawat kamay na nagtaas, pagpapahayag ng kanilang kalooban. Lord, tulungan mo po ang bawat siya sa amin. Lord, we recognize ang aming pong mga kahinaan. We are a finite being, but Lord, we trust in your power. Help us, O Lord. Tulungan mo po kami. At sana po, Panginoon, ang salitang ito namin pong napakinggan ay hindi lang po pang isang araw, 2 araw, 1 linggo, kundi maging commitment ng buhay po namin. At aming Panginoon, salamat po sa mensaheng ito
At patuloy mo pong gamitin ang aming kapatid sa kanyang pagdadala ng salita at marami pa mga taong mahamon sa inyong gawain. Ama, ito po yamin dalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat, hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen.